Our control. At ang stand ng simbahan is instead of blaming them, condemning them, magandang umaga po ulit at magandang buhay. Itong nasa tabi ko itong si Georgia parang hot na hot magtanong Ano nga pang gusto mo? Lolo Monsi, tatanong ko lang po, since nasa modern era po tayo, Naku. na open yung kabataan or tayong mga millennial sa sexuality, iba't ibang sexuality. Tatanong ko lang po, ano po yung masasabi nyo dun sa mga youth o kabataan na umiibig sa same sex? Wow. Oo nga. Una sa lahat, we were created man and woman. So talagang lalaki at babae ang dapat may attraction. Ngayon, merong parang abnormality sa feelings. Yun. Na bagamat siya'y lalaki, sa halip na magkaroon ng feeling sa opposite sex, yung gusto mo itanong, di ba? Ay sa same sex. Ang masasabi ng simbahan, hindi lang ako, ang paninindigan ng simbahan, there is nothing wrong with it. Because it is an abnormality. You cannot blame. Paano mo i-blame bakit ka, ay ang aking damdamin paano? Hindi, ikaw ay dapat babae ka sa lalaki ka. Ay hindi nga okay. Cannot blame. Tungkol sa inner emotions, wala tayong hawak doon. That is beyond our control. At ang stand ng simbahan is instead of blaming them, condemning them, at sila ay to have compassion on them. Unawain, understand them. Unawain sila. Kasi ang masama lang naman sa same sex, talking of same sex, they get into immoral actions, activities, na parang sila mag-asawa. Kung ang attraction lang naman ay being friends, at pwede namang mangyari. Babae sa babae, we are friends. Walang masama doon. Okay yun. Pero if they indulge sa sexual activities, yan ang hindi maganda. Because our sex is meant for the opposite. It is never for the same. Kasi merong purpose ang sex Kaya ginawa tayong akong lalaki para sa babae. At yung babae para sa lalaki. Pero babae sa babae, doon na nagkakaroon ng immorality. Meron akong kilala na medyo homo, pero living a clean life. Mahilig sa boys. Pero hindi naman hindi naman involved sa mga immoral actions. May mga babae din, mga tomboy, pero gano'n lang, talagang akala mo gusto mo. Yun. In that sense, walang masama. Ang masama lang doon ay when their sexuality is used in an immoral manner. Yan. Doon na maawain pa rin ang simbahan. At ang sasabihin ng simbahan is, come and we will help you. Madami kaming tinutulungan ganun.
na para ma-orientate uli ng tunay. Totoo. Kung talagang impossible, ay walang magagawa, pero hindi sila para i-condemn natin at husgahan, kundi ating unawain at kaawaan. Okay? Gandang buhay po ulit. At parang si Michael ay merong isusunod na tanong. Uy, anong Ang question ko po ay about po sa mga transgender. Sila po ba ay sa mga? transgender po? Nasa naman yan? Oo. Inaalaw po ba sila sa mga simbahan para po mabigyan po ng komunyon? Inaalaw sa simbahan at pwede ba silang mag-communion? Kung inaalaw sa simbahan, no problem. Anybody is welcome sa simbahan. Oo. And at si God even is wala siyang itinatanging tao. Masama, mabuti, everybody. He loves us all. Pero transgender is already going beyond. Medyo iba ng usapan. Parang ikaw na ang Diyos. Nilalang kang lalaki, tapos magiging babae ka. Ano ka ba naman? Yun sa simbahan, as of now, medyo talking of communion, medyo hindi possible. Kasi they will have recourse or resort to, kumbaga nag-transgender sila into female. So hahanap yun ng male. And there will be sexual activity, which is wrong. So hindi pwede. Kaya napaka-hirap. Ewan ko kung bakit nauso ito at meron nagsasagawa nito. Pero still, kahit pa hindi sila nagko-communion at hindi binibigyan, kung maralaman din lang ng simbahan, hindi. Mga puwera hindi alam. Hindi naman malalaman ng simbahan. Hindi naman alam ng simbahan. Pwede. Pero sa kanya. Pero kung malalaman din lamang, hindi pwede. But just the same, they are loved by God. They are loved by the church. They are welcomed by the church to come to church, to attend mass, and so on and so forth, and to live a normal life, but accept communion. Okay? You're watching ETVN Philippines.